Nasa ospital na si Patrick, kakarating niya lang. Dumaan pa kasi siya ng fast food para bumili ng pagkain at kape para kay Lennon. Patingin-tingin siya sa paligid habang naglalakad papunta sa room. Baka kasi may makakilala sa kanya at malaman ng sekreto nila na nagtatago si Lennon doon. Silang dalawa lang ni Almaro ang nakakaalam na nasa ospital ito. Kaya sa ayaw sa gusto niya naging responsibilidad niya na din si Lennon. Pakikitunguhan niya pa rin ito kahit pa hindi naman talaga sila magkaibigan. Nasa dugo na ata niyang pagiging maawain sa iba, kaya mabilis niyang nakahulugan ng loob si Cindy at Almaro noon. Ngayon naman ay si Angela at Lennon. Hay, napapansin niya na parang nagiging third wheel na siya sa mga kaibigan. Pero okay lang, kaligayahan niyang kaligayahan ng mga kaibigan. Masaya siya at finally, happy ng dalawa, nakilala niya mga to na broken hearted. Ngayon naman ang saksi siya sa love life ng dalawa. Kung may award nga lang na si Mr. Friendship ay siya yun. Napangiti siya sa mga naiisip. Nasa harap na siya ng kwarto ni Lennon. Kumatok na muna siya bago pumasok. Nakatingin ito sa pinto. Malamang ay nag-aabang din ito kung sino ang papasok. Malaki ang ngiti na sumilay sa labi nito nang makita siya. Bigla namang lumambot ang puso niya para kay Lennon. Sinuklian niya din ito ng matamis na ngiti. Kawawa naman ito, walang pamilya na nakakaalam na nandun ito sa ospital. Puno pa rin ng bendang katawan. Wala pang 2 araw pala itong nasa ospital. Kaya hindi pa masyadong magaling ang mga sugat. Nakaupo ito habang may hawak na magazine. Malamang ay bored na ito kaya nagbabasa-basa na lang ng kung ano-anong mapulot doon sa coffee table malapit sa bed nito. Pat, magiliw na bati ni Lennon sa kanya. Kamusta ka na dito? Bati niya kay Lennon habang naglalakad papunta sa lalaki. Pasensya na at ngayon lang ulit ako nakadalaw. Wala kasi sa Almaro, busy kay Angela. Nakangiting sabi niya. Okay lang, salamat naman at binisita mo ko. Dinalan nga pala kita ng pagkain. Sambit niya sabay abot sa kape, burger and fries na dala niya. Pangdalawahan ang binili niya para sa kanilang dalawa. Hindi pa rin kasi siya kumakain. Ay, salamat naman. Nagsasawa na kasi ako sa pagkain dito. Sa ospital, puro walang lasa. Sambit nito habang binubuksan ng pagkain dala niya. Kamusta daw ang mga test results mo? Okay naman, minor fracture lang ang nangyari sa akin. Kaya pwede na akong lumabas kapag magaling ng mga sugat ko. Mabuti naman kung ganon. Umupo siya sa upuan malapit sa kama para alalayan to sa pagkain. May mga benda pang mga kamay ng lalaki kaya nahirapan pa itong kumain. Saan nga pa ng cellphone mo? Pasakaling tanong niya kay Lennon. Nalobat ako wala naman akong mahiraman ng charger dito. Ganun ba? Kasi tumawag ako kay Cindy at nabanggit niya na she's trying to call you daw. Pero hindi kanya makontak. Biglang nagiba ang mukha nito nang marinig ang pangalan ng asawa. Did you tell her about me? Of course not. May importante daw siyang sasabihin sa'yo. Hindi ko naman alam kung ano yun. Ayaw ko na magtanong at baka kasi mahalata niya na alam ko kung nasaan ka. Tumatawag daw kasi siya kay Kevin at wala daw itong alam sa kinaroroonan mo. Kayo lang talaga ni Almarong nakakaalam kung nasaan ako. Malaking gulo kasi in case na malaman ni Kuyang nangyari sa akin. Baka balikan niyang daddy ni Cindy. Ayaw ko namang mangyari yun. Baka hindi na kami magkabalikan. Tama na yung ako na lang ang magdusa. Wag lang si Cindy. Paano yan? Hinahanap ka niya? Kapag magaling na lang ako, saka ako magpapakita sa kanya. Baka usisain niya kung nasaan ang kinaroroonan ko at malaman niya. Mabuti na yung wala siyang alam. Pakiusap ko Pat, wag mong sasabihin kay Cindy kung nasaan ako. Mabuti na rin siguro at nakapatay ang phone ko para walang mangungulit sa akin. Paano kapag pinahanap ka nila sa pulis kapag matagal kang hindi nagparamdam? Wala siyang alam, pakiusap ko. Huwag mong sasabihin kay Cindy kung nasaan ako, Pat. Mabuti na rin siguro at nakapatay ng phone ko. Tila nag-iisip-isip na muna to sa mga sinabi niya. Sige, magme-message lang ako kay Kuya Kevin na okay ako at nagbabakasyon lang para hindi na nila ako hanapin habang nandito ako sa ospital. Oo, tama. Yan ngang gawin mo. Salamat Pat at binisita mo ako dito kahit na naiinis ka sa akin. Naiinis lang naman ako sa'yo dahil sa ginawa mo kay Cindy. Pero kung napatawad ka na ng kaibigan ko, sino ba naman ako para hindi ka patawarin? Wala ka namang kasalanan sa akin. Nagpapasalamat talaga ako at may kaibigan si Cindy katulad niyo ni Almaro na lagi siyang pinoprotektahan. Kahit na maging sa akin. Mabait din kasing kaibigan si Cindy. Kaya binabalik lang namin ang favor sa kanya. Saan ka nga pala nakatira ngayon?
Hila Angela, ayaw ko na munang bumalik kina Cindy habang nandito ako sa ospital. Baka matabi lang ang dila ko doon at masabi kong kinaroroonan mo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Masakit pa itong katawan ko. Baka mabugbog ulit ako ng mga tauhan ni Tito Larry. Wika nito saka sila nagtawa ng dalawa. Bakit ba kasi pinabugbog ka niya kung boto naman pala siya sa inyo ni Cindy? Hindi ko rin alam. Baka napuno na siya sa akin. Kasalanan ko naman kaya tatanggapin kong parusa niya. Pasalamat na lang ako at hindi niya ako pinapatay. Tumayo siya at inabot ng kape kay Lennon. Naubos na nito ang french fries at burger na dala niya. Ay, ang gulo talaga ng love life niyong mayayaman. Bakit hindi na lang kasi happy ending palagi? Mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Nababanaag niyang lungkot sa mga mata. Kamusta na pala si Cindy na kinausap mo? Okay na ba siya? Mukha naman siyang masaya. Kinuha pala ni Tita Estrella ang phone niya noong dumating kayo. Galing ng Maldives kaya hindi siya nakakatawag agad sa akin. Pero okay na ata sila? Kaya binalik na ng mommy niyang phone niya. Ganun ba? Salamat naman kung ganun. Ano kayang importanteng sasabihin niya sa akin? Hindi na ako makapaghintay. Sana gumaling na ako para magkita na kami. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang may kumatok ulit sa pinto. Hindi nila pinansin yun. Wala naman silang inasahang bisita. Akala nila ay nurse o doktor lang. Pero si Almaro at Angela ang dumating. Nagkagulatan pa silang lahat. Pat, nandito ka rin pala. Sambit ni Almaro sa kanya. Pagpasok ng kwarto, may dalang mga to ng basket of fruits para kay Lennon. Oo, kinakamusta ko lang si Lennon. Saan kayo nanggaling na dalawa? Tanong niya sa magjowa. Nag-date lang, tapos dumaan kami dito bago umuwi. Nakakbay si Almaro kay Angela patungo sa kanila. Hi Lennon, long time no see. Tila nahihiyang bati ni Angela kay Lennon. Hi Angela, kamusta ka na't si tita? We're okay. Tinulungan kami ni Almarong makauwi dito ulit sa Pilipinas. Safe naman na kami siguro. Yeah, wala na si Mr. Lim, kaya safe na kayo. Sorry to hear about your dad pala. It's okay, wala na tayong magagawa. Nangyari ng lahat. Kaya eto, nagbabagong buhay na lang kami ni Mommy. Start from the scratch. Naluluhang sambit ni Angela. Magkababatang mga to kaya may pinagsamahan naman sila kahit na papaano. Don't worry Angela, hindi ka naman pababayaan ni Almaro. I know he's a good man. You can ask me and Kuya Kevin if you need anything. We're friends after all. Salamat Lennon. Hindi ko deserve ang tulong nyo dahil sa ginawa ko sa pamilya nyo. It's okay Angela, biktima ka lang din ng pagkakataon. Nakapag-usap na ba kayo ni Kuya Kevin? Hindi pa. Maybe I'll visit him sa office one of these days. That's good to hear. He'll appreciate it. Thanks bro dahil pinatawag mo na si Angela. Sabit naman ni Almaro kay Lennon. Wala naman siyang kasalanan sa akin kay Kuya Kevin. Kahit pa, malaking bagay na yun napatawad mo na rin siya. Of course, I'm just returning the favor since inalagaan mo rin si Cindy kahit pang stricto mo sa kanya na kahit ako hindi mo pinapakiusap over the phone. Pasensya na. Bad ka kasi. Wika ni Almaro kay Lennon. Nararamdaman niyang magiging smooth ng samahan nilang lahat dahil sa nagkapatawaran na sila. Hindi na maulit yun. Kasal na kami ni Cindy, asawa ko na siya kaya magpapakabait na talaga ako. Ayaw ko nang mangyari yun. Ayaw ko mawala ulit si Cindy sa akin. Eh di magpagaling ka na dyan para makalabas ka na dito at magpakita ka na sa kanya. Baka mag-overthink na naman yun. Singit ko sa usapan nila. Sige lang, magpapamiss na muna ako sa kanya. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Lennon. 8:00 na nga ng gabi nang dumating si Kevin sa bahay nila. Sinalubong siya ng guard. Tinanong niya ito kung umuwi ba si Lennon pero wala. Nagtataka siya, wala rin kasi ito sa bahay ng mga magulang nila. Yan ang kinakainisan niya, minsan kay Lennon. Hindi ito marunong magpaalam. Katulad na lang dati, hindi nila alam na nasa Hong Kong na ito noong naghiwalay sila ni Cindy. Nakakapikon din talaga ang lalaking yun. Kahit pa nasa tamang edad na ito, ano ba naman na magpaalam man lang siya kung saan pupunta? Siya kasi ang tinatanong ng lahat. Caregiver ba siya ng kapatid niya? Kahit si Cindy wala ring alam kung nasan to. Sa kanya pa nagtatanong. Wala naman siyang maisagot. Napabuntong hininga na lang siya. Mapagalitan niya talaga ayon sakaling magpakita pa ito sa kanya. Pumasok na siya sa bahay. Tahimik ang buong bahay na sa mga magulang niyang kambal. Hiniram na mga to dahil namiss na raw ang mga apo. Good evening, senyorito. Ihanda ko na po bang dinner mo? Sambit ng kasambahay nilang sinalubong siya. Good evening, Manang. Kumain na ba si Juliana? Hindi pa ho, hihintayin ka daw po niya.
Sige po, susunduin ko lang siya sa kwarto. Sabay na kami kakain. Sabit niya sa katulong sa kaumakyat na ng kwarto nila. Bigla siyang napangiting maalala, wala nga palang kambal. Ibig sabihin, silang dalawa lang ni Juliana ang naroroon. Walang istorbo sa kanila. Pinilisan niyang paglakad papunta sa kwarto. Excited na siya. Babe! Sigaw niya pagpasok ng kwarto. Wala kasi si Juliana doon. Narinig niya na parang may nagsa-sound trip. Sa banyo. Perfect, sambit niya sa isip. Tamang-tamang dating niya. Nagubad siya ng saplot bago pumasok sa banyo. Wala siyang itinira kahit isa. Pagpasok niya ay nakahiga si Juliana sa bathtub na walang saplot habang nakapikit. Nakikinig to sa R&B music. Pinagsawa niya na munang mata sa katawan ng nobya. Napakaganda talaga nito. Hindi siya magsasawa kay Juliana. Babe, may hinang sambit niya sa nobya para kunin ang atensyon nito. Nagmulat to ng mata tila nagulat sa nakita. Nakatayo na kasi siya sa harap nito na walang saplot. Napangisi siya sa reaksyon ng nobya. Can I join you? Tanong niya kay Juliana. Kanina ka pa dyan? Kakarating ko lang. Humakbang siya papasok sa loob ng bathtub. Pumesto siya sa likuran ng nobya habang nakasandal ito sa dibdib niya. Habol hininga sila nang matapos ang pagniniig nila. Ang laki ng ngiti na sumilay sa kanilang mga labi. Masayang masaya ang katawang lupa nila. Maligo na tayo babe. Naghihintay ng dinner natin sa ibaba. Tamang-tama nagutom ako sa ginawa natin. Sabay silang naligong dalawa. Sinabon nilang isa't isa. Nang matapos maligo ay lumabas na sila ng kwarto para maghapunan. Nakita niya kanina pa naghihintay si Manang sa kanila. Ay senyorito, nandito na po pala kayo. Initin ko lang po ulit ang ulam. Sambit nito habang inaayos ulit ang hapunan nila. Natawa siya. Kanina pa kasi sila inaasahan na bumaba. Naglabing-labing pa kasi silang magjowa. Kaya natagalan silang bumaba. Nakaakbay siya kay Juliana. Habang naglalakad, iginiya niya ito paupo sa komedor saka umupo na rin sa tabi ng nobya. Manang, nakita mo ba si Lennon? Simula nang dumating siya galing Maldives, isang beses pa lang nagpakita sa akin ang lalaking yun. Ay, hindi po sir. Umuwi nga po dito noong galing ng Maldives. Dala-dalang mga bagahe niya pero nagmamadali ring umalis kinagabihan. Wala namang dalang gamit yun. Wala pa ba doon sa yung bahay senyorito? Doon kinapapa nyo. Tanong nito sa kanya habang inaayos ng bagong init na ulam nila. Tinola, ang niluto nito para sa kanila. Wala rin siya doon, sabi ni Papa. Saan kaya nagpunta yun? Nag-aalalang tanong niya. Baka nakipagkita sa mga kaibigan niya, babe. O hindi kaya na kina Cindy. Wala siya kina Cindy. Tumawag din si Cindy sa akin at hinahanap siya. It's been 2 days na nag-aalala na ako. Hindi kaya ipahanap na natin, baka kasi kung ano na nangyari sa kanya. He was about to get his cellphone para tawagan si General Fajardo, ang kaibigan nilang police general para magpatulong na maghanap kay Lennon na biglang nag-ring ang phone niya. Dali-dali niyan dinampot iyon nang makita kung sinong tumatawag. What the hell, Lennon? Saan ka na naman nagsusuot na gago ka? Pinapakaba mo na naman ako. Galit ang bungad niya na sinagot ito sa telepono. Kuya, pasensya na. Nagbakasyon lang ako. Babalik din ako kaagad. Nagbakasyon? Kagagaling mo lang sa bakasyon. Wala ka bang trabaho dito? Sino kasama mo? Sunod-sunod na tanong niya kay Lennon. Ako lang mag-isa. Baka sa makalawa babalik na ako. Ayusin mong buhay mo, Lennon ha. Naiinis na ako sa'yo. Pati si Cindy tumawag sa akin hinahanap ka. Hindi kaya may babae ka na naman na kasama kaya nagtatago ka? Hindi wala akong ibang kasama. Ako lang talaga. Sige na, malolobat na ako. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo na okay ako. Mabuti nga at tumawag ka. Tatawag na dapat ako kay General Fajardo para ipahanap ka. Wag mo na akong ipahanap. Okay lang ako, sa makalawa uuwi na ako. Sige, lagot ka sa akin pag uwi mo. Makukutungan talaga kita. Natawa to sa sinabi niya. Anong akala mo sa akin, batang nakukutungan mo? Tingnan mong ginagawa mong gawain ba yun ng isang matanda? Basta-basta ka nalang nawawala na hindi nagpaparamdam? Sige na, lobat na ako Bye kuya. Pagkasabi nun ay pinatay na nito ang telepono. Mabuti naman na tumawag siya babe, sambit ni Juliana habang kumakain at nakikinig lang sa kanila. Kaya nga, nakakahiya kapag tinawag ko pa kay General. Yun pala nagbabakasyon lang. Kinuha niya ulit ang phone at tatawagan ng papa nila para hindi na ito mag-alala. Hello pa, tumawag sa akin sila nun, magbabakasyon lang daw siya. Uwi siya sa makalawa.
Ano bang klaseng bata yan? Kagagaling lang ng bakasyon, tapos bakasyon na naman. Yun ngang sabi ko sa kanya, pinagalitan ko na pa. Hindi kaya may tinatago na naman na sekreto yon? Baka biglang umalis na nang hindi nagpapaalam. Wala naman daw siyang kasama, mag-isa lang daw siyang nagbabakasyon. Bantayan mong kapatid mo, Kevin, baka may kalokohan na namang ginagawa yan. Hindi pa natin naaayos ang problema natin kina paring Larry at Estrella. Hindi ba nagkaayos sila ni Cindy? Hindi kaya magkasama sila? Hindi po sila magkasama ngayon dahil tumawag din sa akin si Cindy at pinahanap din si Lennon. Parang may nararamdaman ako hindi tama, Kevin. Bakit naman ang bakasyon si Lennon? Agad-agad. Yun nga po pa, hayaan mo alamin ko po. Kamusta na palang mga anak ko? Eto, nasa kwarto namin, minamasahe ako. Kaya mahal na mahal ko tong mga apo ko eh. May sarili akong masahista. Hello, Dad! Sigaw ng dalawang bata mula sa kabilang linya. Hello mga anak, your mommy is also here. Hello, ma'am! Sigaw ulit ng dalawa. Natawa sila ng mga anak nila. Kids, magpapakabait kayo dyan kay Lolo at Lola ha? Sambit ni Juliana sa mga anak. Yes ma'am, mabait kaya kami. Hindi ba Lolo, mabait kami ni Thunder? Martin sambit ni Sunshine. Yes po, mabait kayo. Sige na, massage Lolo. Pa, baka naman pinapagod mong mga anak ko. Hindi po Dad, may sweldo po kami kay Lolo. 1,000 per hour. Wika ni Thunder. Ang mahal naman pala ng singil niyo sa lolo niyo. Baka mamulubi na siya. Hindi po Dad. I know Lolo is very rich kaya hindi siya magiging poor. Sambit ulit ni Sunshine. Natawa sila sa sinabi nito. Sige mga anak, magtrabaho na muna kayo dyan kay Lolo niyo, okay? Okay Daddy, we love you and Dad. We love you Mom. We love you both kids. Bye. Pa, ikaw nang bahala sa kambal ha. Okay iho, bye. Pagkatapos nilang mag-usap ay natawa sila ni Juliana. Ang galing naman ng mga anak natin, nagtatrabaho na. Daig pang mga totoong masahista. Magaling talaga yung dalawang bata, sir. Pag uwi nila dito sa bahay, binibigyan nila kami ng pera. Lahat ng mga kasambahay dito kasama na si Mang Carding na hardinero at si Mang Isko na guard. Binibigyan kami ng tig to 2,000. Napangiti sila ni Juliana sa kwento ng kasambahay nila. Ngayon lang nila nalaman ng ganon. Na proud naman siya bigla sa narinig, hindi madamot ang mga anak nila at matulungin. Hinawakan niyang kamay ni Juliana. Super proud siya sa nobya dahil magandang pagpapalaki nito sa mga anak nila. Sige manang, tapos na po kami kumain ni Juliana. Aakyat na po muna kami ng kwarto. Ikaw na pong bahala dito. Okay po sir, ma'am. Good night po. Good night namang manang. Tumayo sila ni Juliana at muling inakbayan ang nobya saka naglakad papunta ng kwarto nila. Inikot ni Juliana ang kamay nito sa bewang niya kaya lalong nagdikit ang mga katawan nila. Parang may iba ka na namang gusto babe ha? Nakakalokong sambit niya sa nobya. Wala napaproud lang ako sa mga anak natin. Lumaki silang mababait at matutulungin. Oo nga babe, and that is because of you. Pinalaki mo sila ng maayos. Nakikita din nila sa'yo at sa papa mo kung gaano kayo makatulungin sa kapwa kaya nagagaya nila. Hindi lang naman ako ang nagdahilan kung bakit ganun ang anak natin babe. Dahil yun sa ating dalawa, thank you babe. Madamdaming sagot niya sa asawa sa hinalikan ito sa noo. Parang gusto ko na ulit ng bagong baby. Next time na babe, isang balik na lang namin ni Ate Ami sa Paris then pag uwi ko, pwede na tayong magpakasal at magka-baby ulit. Natigilan siya sa sinabi ng nobya. Is that true babe? Yes, nag-usap na kami ni Boss Diana. Hindi na ako magre-renew ng contract at mas gusto ko dito na lang ako sa Pilipinas with our family. Namasa ang mga mata niya, matagal niya nang gusto na maging buo ang pamilya nila na magkakasama. Ang hirap kaya ng long distance relationship. Yes, thank you babe. I'm so happy. This calls for celebration. Tara sa kwarto, gusto ko ng another round babe. Sa kwarto lang si Cindy buong araw nakatunganga sa cellphone niya. Para na siyang timang kakabantay ng tawag ni Lennon. It's been 3 days pero hindi pa rin niya nakakausap si Lennon. Nag-o-overthink na naman siya. Hindi pa siya nakamove on sa hiwalayan nila dati dahil sa babae. Hindi kaya may bagong babae na naman si Lennon kaya hindi na naman ito nagpapakita sa kanya? Naluha siya. Kung kailang pa nakasal na sila. Kung kailang pa napatawad niya na to. Kung kailang napatawad niya nito ng mom niya. Gagawa na naman to ulit ng kasalanan. Ano ba naman ang mag-text or tumawag lang at sabing okay siya? Para hindi na siya mag-isip pa. Hindi na rin sila nakapag-usap ni Patrick at Almaro. Hindi niya naman kasi tinatawagan ng mga ito. Ayaw niyang mahalata ng mga kaibigan na may panibago na naman siyang problema kay Lennon.
Baka papagalitan at sisisihin lang siya imbis na maawa sa kanya. Bakit naman kasi napakatanga niya? Tumayo siya mula sa kama at pumasok ng shower. Magbababad siya sa bathtub para lumamig ang ulo at makapag-isip-isip ng mabuti. Doon siya mag-emote sa loob ng CR. Mabuting at busy ang mommy at daddy niya lately. Hindi siya tinatanong tungkol kay Lennon. Hindi pa kasi ito pumupunta sa kanila simula nang dumating sila galing ng bakasyon. Wala rin naman siyang maisagot sa mga magulang niya kaya mabuti na yung busy sila. Habang hinahanapan pa niya ng paraan, paano makausap ang asawang nawawala. Inayos niyang pagbababaran niya sa bathtub. Naglagay na siya ng paborito niyang lavender scent na body wash para ma-relax ang katawan niya. Sinigurado niya na maligamgam lang ang tubig para mas relaxing at hindi siya kaagad lamigin sa pagbababad niya. Pagkatapos noon ay naghubad na siya ng saplot, wala siyang tinira kahit isa. Nang maayos ng lahat, humakbang na siya papasok sa bathtub at humiga. Naramdaman niya kaagad ang kaginhawaan sa katawan. Pinikit niyang mga mata para makapag-isip-isip. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Dahil sa mga naiisip tungkol kay Lennon, paano na lang kung tamang iniisip niya na may bagong babae ito? Ano na lang ang gagawin niya na ibigay niya ng lahat-lahat kay Lennon, ang puso't kaluluwa niya? Lalong nagsipagлагlagan ng mga luha niya, hinayaan niya lang na tumulo yon. Ang sakit-sakit ng puso niya. Nasa ganun siyang pag-e-emote na biglang nagring ang phone niya. Sinigurado niya sa tabi niya lang ang phone habang nagbababad siya sa bathtub. Umaasa pa rin kasi siyang tatawag si Lennon pero mukhang malabo na. Wala sa sariling kinuha niyang phone, hindi niya natinignan kung sinong tumatawag. Nakapikit pa rin siya. Hello, walang ganang sagot niya. Hello, wifey. Lennon! Aw! Napabalik sa bathtub. Bigla siya napaupo pero tumama ang siko niya sa dulo ng bathtub kaya napasigaw siya. What happened to you, wifey? Nag-aalalang tanong ni Lennon sa kanya. Tumama ang siko ko sa bathtub. Nagbababad kasi ako dito. Parang ni-imagine ko na hubad mong katawan sa loob ng bathtub, wifey. Huwag mo ko ma-wifey dyan. Where the hell are you? Galit na sigaw niya kay Lennon sa telepono. May gana pa itong makipagbiruan sa kanya. Samantalang siya ay halos mamatay na sa kakaisip kung nasan ito at baka may babae na naman itong kasama. Hey wifey, calm down. Nagbabakasyon lang ako. Nagbabakasyon? Kakatapos nung nating magbakasyon na. Nakuha mo pang magbakasyon habang ako dito alalang-alala sa'yo kung nasaan ka dahil hindi ka nagpaparamdam. Ang sabihin mo may babae ka na namang tinatago. I hate you, Lennon. Pagkatapos mo akong habol-habulin at suyuin ay iiwan mo na naman ako? Binigay ko na sa iyong lahat. Wala na akong tinira sa sarili ko. Ano pa bang nagawa kong kasalanan sa'yo at pinaparusahan mo ako ng ganito? Mahabang sambit niya kay Lennon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sinabi na niyang lahat ng nasa puso't isip niya. Hey wifey, don't cry. Wala akong ginagawang masama. May pinuntahan lang talaga ako na hindi ko pwedeng sabihin. Wala akong babae. Ikaw lang talagang mahal ko. Ngayon pa ba ako maglolo ko? Kung kailan kasal na tayo? Ikaw ang pinapangarap kong babae simula noon pa. Hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Bakit hindi mo pwedeng sabihin kung nasan ka? Kahit si Kuya Kevin walang alam sa kinaroroonan mo. Wala talaga akong pinagsabihan kaya huwag ka na magtampo at mag-isip dyan ng kung ano-ano. Babalik na ako bukas. Promise? Humihikbing tanong niya. Gusto niyang makasigurado at baka kasi niloloko na naman siya nito. Hindi ba siya kumbinsido sa alibay nito? Yes, I promise wifey. Pupuntahan kita dyan sa inyo. By the way, okay na ba si Tita Estrella? Hindi na ba siya galit sa akin? Hindi na, natanggap na niyang pagbabalikan natin. And Daddy even told me na pwede na tayong magpakasal ulit dito sa Pilipinas. Talaga? Sinabi ng daddy mo yan? Nag-alinlangan tanong ni Lennon sa kanya. Yes. Bakit naman hindi ba ever since hindi naman tayo nagkaproblema kay dad? Si mami lang ang hadlang sa atin. Now that mom is already okay, wala na tayong problema. Ganun ba? Naramdaman niya nag-aalangan pa rin ito sa narinig mula sa kanya. Ano kaya nangyari at bakit parang hindi masaya si Lennon? Sa mga binabalita niya, buong akala pa naman niya lubos na matutuwa ito sa sasabihin niya. Sige wifey, pupunta kami dyan bukas ng gabi. Isasama kong pamilya ko, mamamanhikan kami. Talaga ba, Habi? Tuwang-tuwa na sambit niya sa narinig mula sa asawa. Yes, gagawin ko yon, kaya mag-ready ka ha? Okay, I will tell mom and dad about it. Okay wifey, kahit ano pang gagawin at sasabihin nila, hindi ako magpapapigil. Asawa na kita at may karapatan na ako sa'yo. What are you talking about? Wala na nga tayong problema, hindi ba? Okay na kay mom and never naman tayo nagka-problema kay dad.
Matagal si Lennon bago sumagot sa sinabi niya. Hey hubby, are you still there? Yes, wifey. Sige, see you tomorrow. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan ha. Ang isipin mo yung pamamanhikan namin bukas. Okay, hubby. I love you so much, Lennon. I love you more, Cindy. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kahit pa ikamatay ko, tandaan mo yan. Kusang tumulong luha niya sa sinabi ng asawa. I have to go. See you tomorrow, wifey. Bye. Malaki ang ngiti na sumilay sa mga labi niya pagkatapos niyang makausap ang asawa. Natapos na ang pag-overthink niya, hindi naman pala siya niloloko nito. Pero palaisipan pa rin sa kanya kung saan ito ngayon at bakit hindi nito masabi-sabing kinaroroonan. Hayaan na muna siya. Bukas alamin niya, ang importante masaya siya ngayon dahil sa muli nilang pagkikita ni Lennon bukas. Muli niyang kinuha ang phone, tatawagan niyang kaibigan. Hey Pat, bati niya na sagutin kagad to ni Patrick. Where are you? Nandito kami sa bahay ni Angela. I'm with Almaro. Bakit napatawag ka, Besh? Anong bakit napatawag? Hindi mo ba ako na-miss? Porket may bago ka ng kaibigan, nakalimutan mo na kagad ako. Napansin ko parang hindi mo na ako tinatawagan. Simula nang dumating ako. May tinatago ka ba? Wala. Ano namang itatago ko sa'yo? Siyempre, busy din ako no? Ano nang balita? Biglang tili niya. What the hell, Cindy? Bakit ka bigla-bigla ng mga nagtitili dyan? Ang sakit sa tenga, Besh. Lennon called me at mamamanhikan sila dito bukas sa bahay. Talaga ba? Tumawag siya sa'yo? Yes, kakatapos lang namin mag-usap. Nainis pa nga ako sa kanya kasi akala ko may babae na naman siya. Hindi kasi siya nagparamdam sa akin simula nang dumating kami galing Maldives. Ganun ba? Mabuti naman at nagkausap na kayo, Besh. Besh, gusto ko nandito kayo bukas ha. Sabi mo kay Almaro at isama niyo na din si Angela para makapag-banding din tayo. Lennon's family will be here too. Sige, Besh, I will tell them. I'm happy for you, Besh. See you tomorrow ha. See you, Besh. I have to go. Ibabalita ko pa kay Mom and Dad ang sinabi ni Lennon para makapag-prepare kami tomorrow. Okay, Besh. Bye.